Update lang mga kabayan, last episode na ang susunod na episode. Kung sakaling gusto yung i-upload na natin kagad, comment lang ng hashtag upload mo na yan. Nakaramdam nga ako ng bagyang panghihina eh. Pero wag kang mag-alala. Mabilis lang naman ako makakabawi eh. Kailangan ko lang ng masarap na pagkain at mahabang tulog. Tugon ni Marcus. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Kami nang bahala sa mga paghahanda. Masyado nang nabugbog ang katawan mo sa mga nagdaang laban. Pagsang-ayon ni Rodrigo. Habang nagpapahinga ang binata, pinag-usapan ng mga ito ang dapat gawin bilang paghahanda. Alam ng lahat ang kakayahan ni Lutsebar. Kagaya ng kanang kamay niya, may 2 o higit pang katawan ng taong yun. Kailangan nating matukoy kung alin sa mga yun ang totoo. Wika ni Marieta. Ilang beses ko nang nakaharap ang mga galamay na Lutsebar. Kaya siguradong mabilis ko siyang makikilala. Ang problema lang natin sa ngayon kung ano ang susunod niyang gagawin. Tugon ni Rodrigo. Minsan ang nakalaban ni Marcos ang isa sa kanyang mga galamay. Kaya magiging madali lang para sa amin ang malaman ang susunod niyang gagawin. Pero hayaan muna natin siyang magpahinga. Alam kong nasorpresa ng gusto ang katawan niya. Nga pala, hindi ko nakita si Luciano pagkatapos ng laban. Nasaan kaya siya? Tanong ni Marieta. Inatasan kong sunduin si Omar. Malaki din ang maitutulong ng kanyang pangkat sa labang ito. Lalo pat maaaring gamitin ni Lutsebar ang puwersa ng mga mambabarang laban sa atin. Mahusay na tagatugis si Omar at tiwala ko sa taglay niyang kakayahan. Wika ni Manong Rodrigo. Ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na si Luciano kasama si Omar. Nagulat ito nang makita si Marieta. Senyora Marieta, ikaw nga ba yan? Tanong ni Omar. Ako nga to, Omar. Kumusta ang baryo mo? Tugon ni Marieta. Maayos naman po. Salamat po sa inyo ni Amang Rodrigo. Kahit papano, unti-unti kaming nakakabangon. Wika ni Omar. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako't nagawa niyong bumangon sa kabila ng pagsubok na napagdaanan. Nangangahulugan lang na talagang matibay kayong mga manunugis. Wika ni Marieta. Opo, senyora. Sa muli po, maraming salamat. Pag-uusap ng dalawa. Ibinaling naman ni Marieta ang atensyon kay Luciano. Kinausap ito ng sarilinan. Ikinagagala ko pong makita kayo. Maligayang pagbabalik, Senyora Marieta. Wika ni Luciano. Ganon din ako, Luciano. Tignan mo ang sarili mo. Nung huli tayong magkita, parang uhuging ka pa ata. Ngayon napakakisig mo na at hindi may tatanggi na talagang malaki ang inunlad mo. Tugon ni Marieta. Dahil ito sa pagtuturo ni Manong Rodrigo, pinaglinang ko lang po ang mga kakayahang iniwan niya sa akin. Dahil alam kong balang araw, magagamit ko rin ito. Tugon ni Luciano. At dahil dyan kaya kita kinausap. Ikaw ang palaging kasama ni Marcos at higit na nakakaalam ng kanyang lakas at kahinaan. Sabihin mo sa akin, may dapat ba akong ipag-alala? Tanong ni Marieta. Hindi naman nagdalawang isip na magsalaysay si Luciano. Wala po kayong dapat alalahanin pagdating sa pakikipaglaban. Halos napapantayan na ni Marcos ang lakas ng kanyang ama. Ngunit ang kinakatakot ko, ang napakaiksing pasensya ni Marcos. Madalas siyang napapahamak dahil dito at kadalasan nakakagawa ng mga maling desisyon. Wika ni Luciano.
Kagaya nga ng kanyang ama. At yan ang kailangan mong subaybayan. Alam kong ikaw lang ang makakaawat sa batang yan. Kaya pakiusap, Luciano. Huwag mong aalisan ng tingin si Marcus. Muling wika ni Marieta. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi ko po iiwan si Marcus. Lalong-lalo na sa mga panahong ito. Alam ko kung anong inaalala nyo. Yun ay ang makabangga niya si Lutchebar. Tama ka. Sa kasalukuyang lakas ni Marcus, alam kong hahabulin siya ng sukab na yun. Kaya kung maaari nating iwasan ang laban na to, yun ang gawin natin. Pasensya na po, Senyora Marieta. Pero dyan po ako hindi makakapayag. Sa tono ng pananalita nyo, wala kayong tiwala sa kakayahan ni Marcus. Ako na po magsasabi sa inyo, hindi basta-basta ang taglay na lakas ng anak nyo. Ito na lang ang tanong na iiwan ko. Sa palagay mo, Senyora, paanong mabubuksan ni Marcus ang selyo ng 7 Arkangeles kung mahina siya? Alam kong malakas si Marcus. Ngunit nakita ko din ang kayang gawin ni Lutchebar. Kaya hindi mo may iwasan sa akin bilang ina ang mag-alala sa anak ko. Kaya pakiusap, sana sundin mo na lang ang sinasabi ko. Wala kang dapat alalahanin, Senyora. Gaya ng sinabi ko, hindi ako aalis sa tabi ni Marcus. Maiwan ko na po kayo. May mga bagay pa akong dapat talakayin kay Manong Rodrigo. Matapos ang pag-uusap ay kaagad nang umalis si Luciano. Pinuntahan nito si Omar at Rodrigo upang alamin ang susunod na hakbang. Ngunit imbis na talakayin ng mga plano, nakita nitong nag-uusap ang dalawa tungkol sa nakaraan ng mag-asawa. Ayon kay Rodrigo, ang pamilya ni Marieta ang isa sa pinakamayamang angkan sa kanilang bayan. Ang kanyang tatay ay umibig sa ina ni Marieta na isang batikang albularya. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Sa kasamaang palad, hindi tanggap ng mga magulang ng kanyang ama ang sanggol at ang ina, kaya pinili nilang magpakalayo-layo. Lumaki ang batang Marieta sa pangalaga ng ina. Tinuruan ito ng lahat ng kaalaman. Sa pagtagal ng panahon, nang pumanaw ang mga magulang ng tatay, hinanap naman ito ang kanyang mag-ina. Natagpuan ng Ginoo ang dalawa sa isang malayong baryong sakop ng kabilang bayan. Muling nagsama ang mag-anak, ngunit patuloy na niyakap ng ina ni Marieta ang panggagamot. Bagay na tanggap naman ng asawa, at dahil sa pagmamahal nito, ginawa niyang tanggapan ng mga magpapagamot ang kanilang tahanan. Kalaunan, nakilala ng mga tao ang husay ng ina ni Marieta, ngunit hindi rin nagtagal. Humina ang pangangatawan nito, kaya ang dalaga na ang sumalo ng kanyang naiwang obligasyon. Sinuporta ng tatay ang anak hanggang sa maging batikang manggagamot. Kinainggitan ng karamihan ang dalagang si Marieta, na naging dahilan naman ng pagtatagpo ng landas nila ni Lutchebar. Dati itong manggagamot, ngunit nabulag ng inggit at nasilaw sa salapi. Kaya gumawa ng hindi maganda para sa kayamanan, hanggang sa nagkabanggaan ng dalawa at kamuntikang magapi si Marieta. Kung hindi dahil sa tulong ni Rodrigo, na noon ay napadaan lang, malamang wala na ang dalaga. Kasalukuyan itong nanggagamot. Namangha ang noong binata pang si Rodrigo, dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng isang babaeng manggagamot. Huminto si Rodrigo para manood. Lingid sa kalaman nito, nahaharap sa isang malakas na katunggali si Marieta. Napansin na lang ng binatang nanginginig na ito habang nakikipagkumbate. Bilang isang biyasang manggagamot, napansin nito na unti-unting humina ang aura ng dalaga. Dali-dali nitong hinawi ang mga nanonood upang tulungan ang dalaga.
Nag-usal ito ng dasal sa magkabilang palad. Idinampi sa pisngi ni Marieta, dahilan para maipasa ni Rodrigo ang kanyang enerhiya sa dalaga. Dito nakita ng binata ang mukha ng katunggali. Nang mga sandaling iyon ay kapwa na sa kalagitnaan ng kumbate espiritual ang dalawa. Laking gulat ni Marieta dahil biglang bumulusok paitaas ang kanyang enerhiya. Kaagad namang napabitaw ang katunggali nito dahil sa pagkagulat. Walang iya ka, manggagamot. Sino ka para makisali sa labang to? Tanong ng kalaban ni Marieta na labis namang ipinagtaka ng dalaga. Anong sinasabi mo? Ako lang naman ang kalaban mo dito ah. Kaya kung gusto mo nang sumuko, bumitaw ka na. Huwag ka nang gumawa pa ng kahit anong dahilan. Wika ng dalaga. Kaagad nang bumitaw ang katunggali. Bagay na pinasalamatan ng dalaga dahil alam niyang kaunting oras na lang ay magagapi na siya ng kalaban. Nang mga sandaling ito, nakabalik na si Marieta sa wisyo. Nanlaki ang mga mata nang makita si Rodrigo. Hawak-hawak ang magkabila niyang pisngi. Malakas sa sampalang binigay nito sa binata na noon ay nag-uusal ng mga dasal pang proteksyon. Ang ganda naman ng ganti mo sa akin. Kamunti ka magpalit ng pwestong bagang ko. Wika ng binatang si Rodrigo habang hinihilot ang kanyang panga. Bastos ka! Bakit mo hawak yung pisngi ko? Tanong ni Marieta habang hawak naman ang kanyang pisngi. Kamuntikan ka nang mamatay kanina, kaya ginawa ko lang ang nararapat. Kung sa tingin mo masama ang ginawa ko, pasensya na. Hindi ko sinasadyang makialam. Sige, magpapaalam na ako. Tugon ni Rodrigo. Kaagad itong naglakad palabas ng bakuran. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalayo, muli siyang tinawag ng dalaga. Sandali lang. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Marieta at napangiti si Rodrigo. Kaagad na nilingon ng dalaga sabay pakilala. Ito na ang naging simula ng kanilang kwento. At dahil parehong manggagamot, pinili ng mga itong magsanib puwersa para mas marami ang matulungan. Dahil din dito, kaya pinag-initan sila ng mga may kakayahan sa kaliwa. Isa na nga dito ay si Lutchebar. Makailang beses na nilang nahuli, ngunit masyado itong madulas at kaagad na nakakatakas. Marami na ding mga mambabarang at mangkukulam ang napatay ng mga ito, dahilan para katakutan sila ng mga kaaway. Mas lalo pang lumakas ang kanilang tambalan nang tinanggap ng dalawa ang basbas ng Batikano bilang opisyal na eksorsista ng simbahan. Maraming taon ang lumipas. Hindi namamalaya ng dalawang nauhulog na sila sa isa't isa. Naging bunga ng pagmamahalan ay si Marcos. Kasabay nito ay ang misyong ibinigay naman kay Rodrigo na maging taga-ingat ng isang uri ng medalyon. Ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit lalo silang hinabol ng mga kaaway. Nagawa naman itong protektahan ni Rodrigo at Marieta habang pinapalaki ang kanilang anak. Mahabang kapayapaan ang tinamasa ng mga ito. Walang paramdam mula sa mga kaaway. Lingid sa kaalaman nilang nag-iipon lang ng lakas si Lutchebar. Kalaunan ay muli itong nagparamdam. Sa pagkakataong iyon, hinangad ditong makuha ang medalyon na noon ay nasa pangalaga ni Marieta. Dito na din natuklasan ni Lutchebar na maaari siyang maging immortal sa pamamagitan ng medalyon at ng kapangyarihang may taglay ng may tanga nito. 10 taon nang nakalipas, muling nagarap si Rodrigo at Lutchebar dahil naging kampante sa mahabang kapayapaan.
Hindi napaghandaan ng mga ito ang muling paglusob ng kaaway. Kamuntikang magapi si Rodrigo ng mga sandaling iyon dahil isinaalang-alang nito ang kaligtasan ng kanyang anak na noon 10 taong gulang na. Tandang-tanda ni Luciano ang pangyayari dahil siya ang tumulong kay Rodrigo upang maialis sa lugar si Marcos. Balik tayo sa kasalukuyan. Napagtanto ni Omar na hindi biro ang nangyari sa mag-asawa na kailangan magsakripisyo ng mga ito para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon ko lang lubos na naunawaan kung bakit gano'n na lang ang pagprotekta nyo kay Senyora. Dahil bukod na siya ang totoong tagapangalaga ng medalyon ng 7 Arkangheles, ang kaluluwa niya ang susi sa pagiging immortal ni Lutchebar. Wika ni Omar. Sa pagkakataong iyon, nagpasya si Luciano na sumali sa usapan. Tama ka, Omar. At ngayong halos mabubuo na ni Lutchebar ang kanyang mga plano, lalo pa nitong tutugisin si Marieta. At isa pang pinangangamba namin, matuklasan niya ang kapangyarihan ni Marcos. Wika ni Luciano. Bigla namang napalingon si Rodrigo dahil wala itong alam sa sinasabi ni Luciano. Kapangyarihan. Anong ibig mong sabihin, Luciano? May mga bagay pa ba akong hindi nalalaman tungkol sa aking anak? Tanong ni Mang Rodrigo. Oo, Manong. Bukod sa taglay na lakas ni Marcos mula sa pinagsama niyong angkan, taglay din ngayon ng anak mo ang kaparehong selyo na ginagamit mo para buksan ang trangkahan ng impyerno. Wika ni Luciano at ayon pa dito, ilang beses niyang pinigilan ang binata na gamitin ito. Ngunit napakatigas ng ulo ni Marcos. Dumating pa sa puntong kamuntikan niyang ikamatay ang paggamit nito. Kailan siya nagsimulang gamitin ng selyo? Iniwan ko noon si Marcos na ang tanging alam lang ay ang pagpapagana ng kanyang medalyon ng San Benito. Paano? Dahil sa pagdanais na mailigtas si Senyora Marieta, ginawa ng anak niyo ang lahat para mapantayan ang taglay mong lakas. Halos araw-araw, tinatangka ni Marcos na tanggalin ang selyo ng himlayan ng kanyang ina, pero palagi din siyang nabibigo. Laking gulat ng tatlo nang marinig ang boses ni Mang Ben. Pero sino ang nagturo sa kanya para gamitin ang orasyon? Wala kong iniwang kahit anong kasulatan tungkol dito, maliban sa mga libreta ng mga dasal, pangdepensa na ipinapabasa ko sa kanya noon. Tugon ni Mang Rodrigo. Maging ako, Manong. Nagulat nang una niya itong ginamit sa mga sundalong demonyo doon sa syudad. Hindi ko lubos maisip kung paanong napagtagumpayan ni Marcos ang paggamit ng selyo. At ngayon, nakaukit na ito sa palad niya kagaya ng sa inyo. Tugon ni Luciano. Pilit na iniisip ni Rodrigo ang mga pangyayari. Ngunit wala itong makuhang posibleng kasagutan. Kaya nagpa siya itong kausapin ang dalawa na noon ay namamahinga sa kanyang silid. Marieta, may iniwan ka bang mga kasulatan tungkol sa selyo ng ating angkan? Tanong ni Rodrigo. Wala naman. Bakit? Anong meron tungkol dun? Tanong ni Marieta. Nagtataka ako dahil wala ko naituro kay Marcos tungkol dito. Pero ayon kay Luciano, nagagawa niyang gamitin ang selyo ng susi ni Azrael. Muling wika ni Rodrigo. Yun nga yung ginamit niya para atakin ako palabas ng impyerno, diba? Ang buong akala ko ikaw ang nagturo sa kanya. Bakit akong tinatanong mo ngayon? Tanong ni Marieta. Doon nga ako nagtataka dahil wala din akong itinuro sa anak natin tungkol sa orasyon. Masyadong mabigat ang kakayahang yon para sa kanya.
Kaya hindi ko muna itinuro eh. At kung pagbabatayan ng mga sinabi ni Luciano, mag-iilang taon pa lang nang maperpekto niya ang paggamit nito. Wika ni Rodrigo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay nagpakita sa kwarto si Drogo. Alam kong nagtataka kayo sa mga nangyayari. Ngunit wala kayong dapat ipag-alala. Ako ang dahilan kung bakit nagagawa ni Marcos na gamitin ang selyo ng susi ni Azrael. Kinakailangan kong ilagay ito sa kanyang isipan upang magampanan ng binata ang tungkuling hindi sinasadyang maiatang nyo sa kanyang balikat. Wika ni Drogo. Tumahimik ang mag-asawa. Hinayaang magsalita ang gabay. Ayon pa dito, dahil sa kakayahang taglay ni Marcos, naging habulin ito ng mga masasamang elemento. At dahil bukas ang ika-6 na kamalayan ng binata, palagi itong nakakakita at kung minsan ay hindi sinasadyang nakakapasok sa ibang dimensyon. Madalas inaabot ng ilang araw bago makabalik si Marcos. At sa tuwing tatanungin ito ni Luciano, ang palaging sinasagot ni Marcos, "Nakikipaglaro ako sa kaibigan na may pulang mata." Kasalanan ko pala talaga ang lahat kung bakit pinagdadaanan ito ngayon ng ating anak. Sana mapatawad mo ko, Marieta. Naging pabaya akong ama. Wika ni Rodrigo. Pareho tayong may kakulangan, kaya wala kang dapat ihingi ng paumanhin. At isa pa, naging maganda naman ang kinalabasan ng mga pangyayari. Tugon ni Marieta. Walang dapat sisihin sa inyo dahil ito ang kapalaran ng inyong anak. Mangyayari at mangyayari ito sa ayaw at sa gusto nyo. Ang kailangan na lang gawin, magtiwala sa Kanya. Lalo ka na, Marieta. Huwag mong ituring na bata si Marcos. Dahil kung tutusin, mas malakas pa ang taglay niyang kapangyarihan ngayon kaysa sa pinagsama niyong lakas ni Rodrigo. Sumunod kayo at may ipapakita ako. Kagad na sumunod ang mag-asawa sa gabay. Dinala niya ito sa silid ni Marcos. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa dahil nakapaikot sa higaan nito ang 6 na arkanghel. Yan ang taglay na kapangyarihan ng anak nyo. Walang sino man ang maaaring makagalaw sa kanya. Kaya mapanatag kayo. Dahil siguradong malalampasan ito ni Marcos. Wika ni Drogo. Dito palang napagtanto ng gabay na totoong dibino ang kanilang anak. Ito ang nagmana ng kapangyarihan ng medalyon. Matapos malaman ang lahat ng ito, nawala ang agam-agam sa isipan ng mag-asawa. Mas naging kampante silang mananalo sa laban. Kinabukasan habang naghahanda ng almusal, natanaw ni Mang Ben ang ilang kataong naglalakad sa labas ng kanilang tahanan. Mataas ang pasilyo ng mansyon nila Rodrigo, kaya tanaw ang mga naglalakad sa labas. Nasa pinakadulo ito ng baryo, kaya walang sino man ang dadaan dito, maliban na lang kung talagang may sadya sila sa tahanan. Dali-daling sinabi ng matanda ang mga nakita. Kagad itong tinignan ni Rodrigo. Pamilyar ang kasuotan ng mga ito, ngunit hindi niya namumukaan ang mga kalalakian. Wala akong inaasahang bisita ngayon Ipaalam mo to kay Marieta. Sabihan sina Luciano na maganda. Utos ni Rodrigo. Mabilis namang kumilos si Mang Ben.
ilang minuto pa ay lumabas ng silid si Marieta. Natanaw nito mula sa kinaroroonan ang mga sinasabing tao ni Mang Ben. Kinumpirma nito na ang mga taong yun, mga galamay ni Lutsebar. Alam nila na nandito ako. Sabihan mo mga kasama natin na maghanda. Dahil anumang oras, pwedeng sumugod ang mga yan. Wika ni Marieta. Agad itong pumasok sa kwarto ni Marcos. Gigisingin sana nito ang binata. Bigla siyang pinigilan ng isa sa mga nagbabantay. Diyan ka lang. Hindi mo siya pwedeng lapitan. Wika ng bantay. Tama ang bantay, Marieta. Walang sino man sa inyo ang maaaring lumapit kay Marcos sa kasalukuyan nitong estado. Maaari niyong maantala ang proseso ng pagpapasa ng pangalaga ng medalyon. Wika ni Drogo. Gaano ba katagal ang proseso, Drogo? Nandito na ang mga kalaban. Anumang oras maaari silang lumusob. Tugon ni Marieta. Hindi ko masasabi dahil nakadepende ang lahat sa inyong anak. Ngayon magtiwala kang nasa mabuti siyang kalagayan. Matapos makausap si Drogo, sinabi nito ang mga nalaman kay Rodrigo. Alam ko na kagabi pa, Marieta. Hindi ako nag-aalala dahil alam kong hindi papabayaan ng mga arkangheles ang tagapangalaga ng medalyon. Wika ni Rodrigo. Hindi lang ako makapaniwala na mas mataas pa ang kapangyarihang taglay ni Marcos kung ikukumpara sa ating dalawa. Humanda ka na. Nararamdaman kong sasalakay na sila. Matapos magsalita ni Marieta, dumating ang isa sa mga kasama ni Umar. Sinabi nitong sinasalakay ang kanilang baryo. Eto na nga ba? Alam kong uunahin nila ako. Manong, maiwan ko muna kayo. Kailangan kong puntahan ang aking mga kababaryo. Wika ni Umar. Hindi, Umar. Sabay tayong pupunta doon. Si Luciano nang bahalang magtanggol sa mansyon. Tugon ni Rodrigo. Hindi na nagaksaya ng oras ang mga ito. Mabilis silang pinuntahan ang baryo nila Umar. Nakitang nakikipaglaban ang mga kasama nito sa mga alagad ni Lutsebar. Kagad nakisali sa laban sina Rodrigo. Ngunit ang ipinagtataka ng mga ito, kagad nagsipagpulasan ang mga kalaban nang makita silang dumating sa lugar. Anak nang, anong nangyayari? Bakit sila nag-alisan? Tanong ni Rodrigo. May naaamoy akong hindi maganda, Manong. Tugon ni Umar. Napangiti na lang si Rodrigo dahil alam nito ang ibig sabihin ng kasama. Balak nilang salakay ng mansyon. Talagang si Marieta ang kanilang pakay, ha? Malaking pagkakamali ang ginawa nilang plano. Hayaan mo sila, Umar. Hindi tayo papasok sa mansyon. Makiramdam muna tayo sa mga nangyayari. Wika ni Rodrigo. Mabilis na bumalik ang dalawa. Nanatili sila sa labas ng bakuran. Protektado ng mga orasyon ang paligid ng bahay, kaya hindi basta-bastang makakapasok ang sino mang may masamang tangka. Nasipat ni Umar ang mga tauhan ni Lutsebar. Nagulat ito dahil napakarami nila. Walang kaalam-alam ang mga ito na may nag-aantay sa kanilang sorpresa. Sa oras na pumasok sila sa mansyon, makikita nila ang totoong lakas ng asawa ko. Hindi ko lubos maisip kung ano ang mangyayari sa mga yan.
Muling wika ni Mang Rodrigo. Ilang sandali pa ay may nagtangka ng pumasok sa mga kalaban. Hindi nagawa ng mga itong basagin ng depensang nakapalibot sa bahay. Mukhang tama ka, Manong. Hindi nga nila magawang pasukin ang depensa ng mansyon. Wika ni Omar. Walang makakapasok sa depensang yan, Omar. Pero alam kong may plano mga kalaban. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang kanilang gusto. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali nga ay natanaw ng mga ito ang isa sa 3 galamay ni Lutchibar. Nagngangalang Iris. Isa ito sa pinakamalakas na maaari nilang kalabanin at kagaya ng inaasahan, nagawa nitong basagin ang depensa ni Rodrigo. Nakapasok na sila, Manong. Hindi pa ba tayo lulusob? Tanong ni Omar. Hindi, Omar. Mag-antay ka lang. Dahil ngayon pa lang nagsisimula ang masayang parte. Isa-isang pumasok ang mga kalaban sa mansyon. Ilang segundo lang ang nakalipas. Nakarinig ng sigawan ang mga ito. Isa-isang tumilapon palabas ng tahanan ang mga tauhan ni Lutchibar. Kitang-kita ni Rodrigo ang pagkagulat sa mukha ni Iris dahil wala itong kaalam-alam sa kung ano ang kanilang kahihinatnan. Kawawang mga nilalang. Ngayon tignan nyo kung ano pa ang mangyayari. Muling wika na Rodrigo habang patuloy na pinapanood ang pagtilapon palabas ng mansyon ng mga kalaban. Ilang segundo pa, natanaw ng mga ito si Marieta, naglalakad palabas ng mansyon. Dito na tumahimik ang lahat, lalo pa nang makarap nito si Iris. Sinong nagbigay sa inyo ng karapatan na pumasok sa pamamahay ko? Tanong ni Marieta. May hawak itong 2 baston sa magkabilang kamay, nakatayo sa mismong pintuan ng bahay. Ikaw pala ang sinasabi ni Supremo. Hindi nga siya nagkamali. Napakaganda mo nga at napakalakas. Karapat-dapat lang na maging pagkain ka ng kanyang alaga. Tugon ni Iris. Ngunit bigla itong tumilapon nang kinumpas ni Marieta ang hawak na baston. Umalis na kayo hanggat kaya ko pang magtimpi. Dahil sa oras na maubos ang pasensya ko, uuwi kayo ng mga tauhan mo na bitbit ang mga ulo. Wika ni Marieta at sa mismong harap ni Iris, naging matatalas na itak ang hawak na baston ng ginang. Hindi mo lang sa 7 arkangel ang hawak mong sandata, kung hindi ang makapangyarihang tabak ng atabdar. Ikaw pa lang ang pangalawang tao na nakita kong nagawa itong pisikal na sandata. Tugon ni Iris. Alam ni Marieta na hindi niya magagawang paalisin ang mga ito. Kaya pinili na lang ng ginang na sagupain ang dumating na kalaban. Mabilis na tumakbo si Marieta papunta sa kinaroroonan ni Iris. Pinagtataga ito. Mabilis naman itong naiwasan ng katunggali dahil sa isang maling kilos lang, masugatan siya kahit maliit. Maaari niya itong ikamatay. Lason ang tabak ng atardar sa mga taong may kaugnayan sa demonyo. Sa kabilang banda, namangha naman ng husto sina Omar sa ipinapakitang galing ni Marieta. Hindi nito lubos akalain sa kabila ng pagiging mainhin ng ginang, nakatago pala ang isang mabangis na mandirigma. Pambira. Ngayon ko lang nakitang nagkaganyan si Senyora. Matanong ko lang, Manong, hinahabol ka rin ba ng itak ni Senyora noon? Tanong ni Omar. Higit pa sa itak, Omar. Ay nako, maniwala ka sa akin. Kung ano yung nakikita mo ngayon, wala pa yan sa kalingkingan ng naging karanasan ko, no?
Tugon ni Rodrigo. Bagya namang natawa si Omar sa sinabi nito. Hindi ko lubos maisip kung ano ang pakiramdam na kasama si Senyora sa isang bubong. Wika ni Omar. Ay nako, wag mo nang pangarapin pa. Dahil paniguradong hindi mo na naisin na makasama ang kagaya ng senyora mo. Pag-uusap ng dalawa habang kampanting nanonood sa laban ni Marieta. Patuloy nitong inaatake si Iris na noon ay puro iwas lang ang ginagawa. Anong problema? Bakit hindi ka lumalaban? Tanong ni Marieta. May utos sa akin na wag sugatan ng makinis mong balat. Kaya hindi ko alam kung paano kitang dadalin kay Supremo nang hindi nagagalusan. Malaking problema to. Bakit kasi hindi ka nalang makisama? Tugon ni Iris. Sabay bato ng tigalpo na kagad namang hinawi ni Marieta. Hindi mo ko madadala sa Panginoon mo hanggat humihinga ko. Wika nito sabay wasiwas ng itak. Sa pagkakataong iyon, nagawa nitong patamaan si Iris. Isang malaking sugat sa dibdib ang dinulot ng itak ni Marieta, dahilan para unti-unting makaramdam ng takot si Iris. Ano? Hindi ka pa rin ba lalaban? Hahayaan mo na lang bang masaktan ka? Nakakaya naman kung mapapatay ka ng isang babae. Wika ni Marieta. Magpasalamat ka dahil may utos sa akin si Supremo na wag kang saktan. Kung hindi, Kung hindi ano? Bakit hindi mo ituloy? Alam mo namang walang masama kung susuway ka sa utos ng amo mo eh. At isa pa, hindi naman niya nakikita. Hindi magiging masaya ang labang to kung ako lang ang aatake. Muling pag-uudyok ni Marieta. Sa pagkakataong iyon halata na ang pagkapikon sa mukha ni Iris. Nag-usal ito ng mga dasal sa kanyang palad. Sinugod si Marieta. Napakabilis kumilos ng ginang. Hindi ito magawang tamaan ng mga atake ng kalaban. Hanggang sa tumigil ito sa pag-atake, napahinto din si Marieta sa pagsugod dahil nararamdaman ito ang paparating na puwersa. Dama ni Rodrigo ang pamilyar na lakas, kaya dali-daling pumasok ng tahanan upang protektahan ang asawa. Mukhang nandito na siya. Maganda kayo, Omar. Samahan mo si Luciano sa loob. Bantayan niyo si Marcos. Utos ni Marieta. Kagad namang sumugod si Omar. Ilang sandali pa, nakita nila ang dalawang lalaki na pumasok sa bakuran. Mukhang kompleto na ang lahat ng malalakas na alagad de Lochebar. Wika ni Rodrigo at kagad nitong tinaas ang depensa upang maganda sa pagsugod ng mga kalaban. Anong problema, Iris? Bakit hindi mo nadadala ang babae niyan kay Supremo? Alam mo bang kanina pa siya naiinip? Wika ng isa sa mga dumating. hindi basta-basta ang lakas ng isang to. Parang buhay na hito. Ang hirap pulihin. Tugon ni Iris. Ang sabihin mo, lampa ka lang talaga. Kahit kailan, hindi mo mabigyan ng karangalan si Supremo. Tumabi ka, Iris. Kami na ang tatapos dito. Wika ng isa pang babae, kasama ni Iris. Akin ang misyon to. Kaya huwag kayong makikialam. Masyado kayo nagpapapansin kay Suprema. Wika ni Iris. Dahil sa pang-uudyok ng dalawang kasama, sinugod nito si Marieta. Nagulat ang ginang dahil bigla itong lumakas. Isang kumpas lang ng kamay ni Iris. Nabitawan ni Marieta ang hawak niyang itak. Sa pagkakataong iyon ay nakisali na si Rodrigo. Isang malakas na tigalpo ang ibinato kay Iris
dahilan para tumilapon palayo at tumama sa malaking bato. Akmang sasalakay pa sana ang dalawang kasama ni Iris nang bigla silang lingunin ni Rodrigo. Nanigas ang mga katawan nito. Hindi makaalis sa kinakatayuan. Sinong taong yan, Damian? Walang nasabi ang Supremo tungkol sa kanya. Wika ni Romina. Meron, Romina. Hindi ka lang nakikinig. Siya si Rodrigo, ang taong kinakatakutan ni Supremo. Pag-uusap ng dalawa. Masyadong minaliit ng mga ito ang taglay na lakas ng mag-asawa. Kaya naman nasadlak sila sa isang sitwasyon kung saan hindi na sila makakalis. Dahan-dahang tumatayo si Iris. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang papasagod sa kanyang kinaroroonan si Rodrigo. Nagkukumahog itong tumayo. Ngunit kagad siyang nawakan ni Rodrigo sa damit. Sino naman ang nagsabi na hahayaan kong saktan niyo ang asawa ko? Wika ni Rodrigo. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang binigay nito kay Iris, dahilan para mamilipit sa sakit ang kalaban at muling bumagsak. Walang nagawa ang dalawang kasama nito kung hindi panoorin kung paanong gulpin ni Rodrigo si Iris. Nagmakaawa ito na itigil ang ginagawa, ngunit hindi nakikinig si Rodrigo. Tama na. Suko na ako. Hindi na ako lalaban. Wika ni Iris. Ngunit alam ni Rodrigo na tuso ang mga tauhan ni Luchibara, kaya hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Pasensya na pero hindi na kita papatakasin pa. At kayong dalawa, gusto niyo din bang sapitin ang nangyari sa kasama niyo? Sabihin niyo lang, madali akong kausap. Tugon ni Rodrigo. Gamit ang kanyang kanang palad, hinugot nito ang kaluluwa ni Iris upang ipadala sa impyerno. Wala nang buhay ang katawan ng bitawan ito ni Rodrigo. Anong ginawa mo sa kanya? Walang yaka, matanda ka. Wika ni Damian. Wala naman. Pinadala ko lang ang kanyang kaluluwa sa impyerno kung saan ito nababagay. Tugon ni Rodrigo. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng dalawa, na noon nanginginig sa takot dahil sa napakalakas na presensya ni Rodrigo. Napagtanto ng mga ito ang totoong dahilan kung bakit kinakatakutan ng kanilang Panginoon si Rodrigo at Marieta. Pakiusap, hayaan niyo kaming mabuhay. Pangako, kakalas na kami kay Luchibar at mamumuhay ng tama. Huwag niyo lang kaming patayin. Pagmamakaawa ni Romina. Pasensya na, pero huli na ang lahat para magmakaawa. Dahil nakatakda na ang pagpapakita nyo sa sinasamba niyong demonyo. Wika ni Rodrigo. Sabay tutok ng dalawang kamay sa mga kalaban. Napasigaw ang mga ito. Unti-unting namimilipit ang katawan. Nababali ang mga buto. Sa isang kumpas ng daliri ni Rodrigo, sabay na nabali ang leeg ng dalawang alagad ni Luchibar. 3 sa matataas na alagad ng kalaban ang nagawang patumbahin ng mag-asawa. Sa loob ng isang araw, hindi makapaniwala si Omar sa nasaksihan. Ngayon alam ko na kung bakit kinakatakutan ng dalawang yan. Tara na, bumaba na tayo doon para magligpit ng kalat. Wika ni Omar. Natatawa naman si Luciano sa naging reaksyon nito. Anong nangyari sa'yo, Manong Omar? Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman kakainin ng mag-asawa, kaya kumalma ka lang. Tugon ni Luciano. Kagad sinunog ng mga ito ang bangkay ng 3 alagad ni Luchibar. Samantalang ang natitirang mga kasama nito
kaagad nang nagsipulasan. Kumusta naman ang lagay ni Marcos? Tanong ni Rodrigo kay Luciano. Natutulog pa rin ang anak nyo, pero nasa maayos na siyang kalagayan, Manong. Tugon ni Luciano. Ay salamat naman kung ganon. Hindi tayo maaaring magpakampante. Lalo pa ngayon na nagawa na nating ubusin ang mga matataas na galabay ni Lutchebar. Paniguradong lalong manggagalaiti ang isang yon. Wika ni Rodrigo. Tama po kayo, Manong. At siguradong maraming madadamay. Kaya kailangan nating pagandaan ang pagsalakay ng taong yon. Matapos ang pag-uusap, pinuntahan ni Rodrigo ang natutulog pa ring si Marcos. Napakapayapa ng mukha nito na tila kampanteng-kampante. Sandaling panahon na lang, anak. Makakamtan mo na din ang kapayapaang inaasa mo. Wika ni Rodrigo. Sa kabila ng pagsunod ng binata sa yapak nito, alam ni Rodrigo na ayaw ni Marcos ng anumang karahasan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nakikipaglaban ang binata para matapos na ang mga kaguluhan at tuluyang maging payapa ang mundo. Nanatili sa silid si Rodrigo habang pinagmamasdang natutulog ang anak. Wala itong kalam-alam kung ano ang nangyayari sa binata sa kabilang dimensyon. Nakatayo si Marcos sa isang malawak na kagubatan. Napakaganda ng lugar na yun dahil punong-puno ng namumulaklak na halaman ang paligid. Hatik din sa bunga ang mga puno. Nakaramdam ng kakaibang kapayapaan si Marcos ng mga sandaling iyon. Naglakad-lakad ito sa paligid habang nagmamasid. Napatigil nang biglang makarinig ng banayad na boses mula sa nilalang na hindi nito nakikita. Napakaganda ng lugar na to, hindi ba? Isang perpektong paraiso. Punong-puno ng magandang bagay. Ginawa ang lugar na to para sa pinakamamahal na nilalang ng Ama. Ngunit dahil din sa kanila kung bakit tinago ang lugar na to. Wika ng tinig. Nagpalinga-linga si Marcos habang hinahanap kung sino ang nagsalita. Sino ka? Maaari ka bang magpakita? Tanong ni Marcos. Hindi mo na ako kailangan makita dahil nasa puso mo ang pangalan ko. Alam mo kung sino ko eh. Dinala kita sa lugar na ito para tanungin ng napakahalagang katanungan. Tugon ng boses. Katanungan? Anong klaseng tanong naman yan? Tugon ni Marcos. Simple lang. Ngunit kailangan mo itong sagutin ng buong katotohanan at walang halong pagkukunwari. Tugon ng boses. Walang problema. Sige, magsalita ka. Ano ang kahalagahan ng buhay para sa'yo? Tanong ng boses. Napangiti si Marcos at muling nagsalita. Yun lang naman pala. Akala ko kung anong klaseng tanong na. Pero teka. O nga no. Ano nga ba ang halaga ng buhay para sa akin? Biglang natigilan ng binata nang mapagtanto nito na wala siyang maisagot sa katanungan. Pilit nitong inisip kung ano ang maaaring maging dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ngunit sadyang hindi ito makakuha ng kasagutan. Simpleng katanungan, pero hindi masagot ng karamihan. Dahil halos lahat ng tao sa panahon ngayon, nabubuhay lang para sa kasalukuyan. Hindi nila pinaghahandaan ang hinaharap. Ang iba naman, mali ang pagkakaintindi.
kapag sinabing pagandaan ng kinabukasan. Dahil lang nasa isip nila, kinabukasan at hinaharap lang sa mundo ng mga buhay. Pero paano naman ang kabilang buhay? Tanong ng boses. Muling napaisip si Marcus. Naupo sa ugat ng malaking puno. Napagtanto nito na maging siya ay hindi alam ang dahilan kung bakit nabubuhay sa mundo. Biglang nagbago ang kapaligiran. Sa pagkakataong iyon, nakarating siya sa dalampasigan na papalubog ang araw. Lahat ng bagay sa mundo hahantong sa ganitong tagpo. Ang dapit hapon ng kanilang buhay. Walang sino man ang mananatiling bato sa mundong ito. Maging ang dakilang araw na nagbibigay sa atin ng liwanag, may nakatakdang panahon para huminto. Pero walang makakapagsabi kung kailan to. Wika ng boses. Lumapit ang binata sa tubig. Nang tamaan ng malamig na tubig dagat ang paa nito. Nakita naman ng binata ang sariling nakalubog sa ilalim ng karagatan. Nakita nito ang lahat ng buhay na nalikha ng Diyos sa kailaliman ng karagatan, mula sa pinakamaliit na nilalang hanggang sa naglalaki ang mga balyena. Muling nagsalita ang boses. Ang lahat ng nakikita mo, ginawa ng Diyos dahil may mahalaga silang parte na dapat gampanan sa siklo ng buhay. Alam nila kung ano yun. Kayong mga tao lang ang hindi nakakaalam kung ano ang totoong dahilan kung bakit kayo nilalang sa mundo. May ilang nakakaalam, ngunit ayaw itong tanggapin. Napilit na inililihis ang salitang tadhana para lang mapatunayan sa lahat na kaya niyang baguhin ang kung anong nakatakda para sa kanya. Na kung titignan, Marcus, isang malaking kaibangan. Hindi nakapagsalita ang binata. Patuloy lang nitong naririnig ang boses habang pilit na iniisip kung ano nga ba talaga ang sagot sa katanungan nito. Ilang sandali pa, napunta naman ito sa isang malawak na disyerto. Walang makita ni isang buhay na puno ang binata. Napakatuyo ng paligid. At kung iisipin, walang makakaligtas sa lugar na iyon. Ngunit laking gulat ni Marcus nang makita ang ilang hayop na nagtatakbuhan. Ang lahat ng nilalang na yan, inaangkop sa kani-kanilang mga tirahan para sa kanilang buhay. Kagaya niyong mga tao, binigyan ng katalinuhang pumili para hanapin ang inyong silbi o kung ano ba ang inyong papel. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagagamit ng maayos ang katalinuhang yan. Sa halip na hanapin nyo ang katuturan ng buhay, ginagamit pa ang katalinuhan upang lalong malihis at maligaw ng tuluyan. Sa huli, sisisihin pa ninyo ang Diyos dahil sa naging mali ang desisyon nyo. Hindi lubos maunawaan ni Marcus kung para saan ang mga naririnig. Natatawa na lang sa sarili dahil nakakarinig siya ng lentaya mula sa hindi nakikitang nilalang. Sandali lang po ah. Bakit pala ako nakakarinig ng mga sermon mula sa inyo? Tanong ni Marcus. Dahil kailangan mong magising sa katotohanan. Isa kang hinirang ng Diyos at kailangan alam mo ang dahilan kung bakit ka pinili ng kataas-taasang may likha. Walang saysayang isang banga kung hindi mo ito lalagyan ng laman. Tugon ng boses. Yan ka na naman sa malalim na salita eh. Oo na, aaminin ko. Hindi ko talaga alam ang dahilan kung bakit ako nabuhay at kung bakit ako nandito sa lugar na to. Maaari bang ikaw na ang sumagot ng tanong para sa akin?
Wika ni Marcus. Kung sasagutin ko ang katanungang yan, sarili kong buhay ang ilalarawan ko. Ang tanong na yon ay para sa'yo. Wika ng boses. Kagad itong nawala. Muli namang nagbalik si Marcus sa loob ng kakawyan. Naupo ito sa ugat ng puno. Pilit pa ring iniisip ang isasagot sa tanong. Hanggang sa maalala nito ang lahat ng naging karanasan simula pagkabata. Hanggang sa sinanay ito sa larangan ng panggagamot. Maging ang masasama at mabubuting bagay na ginawa ng binata, bumalik sa kanyang isipan. Dito unti-unti niyang napapagtanto ang sagot sa tanong ng boses. Alam ko na kung anong sagot sa tanong mo. Nabubuhay ako sa mundo upang magsilbing kaligayahan ng aking mga magulang. Ibinigay ng may likha ang aking kakayahan para makatulong sa iba. May lakas akong nagmula sa kanya para gamitin sa pagtatanggol ng aking mga mahal sa buhay at sa lahat ng bagay na mahalaga sa aking tagapaglikha. Ito ang aking silbi. Ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Wika ni Marcus. Matapos magsalita, nabalot ng matinding liwanag ang binata. Wala itong makitang kahit ano. Muli nitong narinig ang boses. Sa pagkakataong iyon, isang figura ng malaking tao ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi nito maaninag ang muka dahil sa nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa puti nitong kasuotan. Mahusay. Ngayong alam mo na ang dahilan kung bakit ka nabuhay. Gamitin mo ang lahat ng meron ka ngayon upang pakaingatan ito. Nagtagumpay ka, binata. Maaari ka nang makabalik sa katawang lupa mo at gampanan ang iyong tungkulin. Tugon ng boses. Hindi na nakapagtanong pa si Marcus dahil bigla siyang bumulusok paibaba. Napasigaw ito. Biglang bumangon sa kinahigaan na siyang ikinagulat ng ama. Pambihira kang bata ka. Kamunti ka na akong takasan ng kaluluwa ko ah. Ano bang nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Rodrigo. Wala naman po, tay. Nanaginip lang po ako. Teka, nasan si nanay? Anong oras na ba? Tugon ni Marcus. 7:00 na ng gabi. Wika ni Rodrigo. Dali-daling tumayo ang binata para dumungaw sa bintana. Nakita nitong madilim na. Pambihira, tay. Bakit hindi nyo man lang ako ginising? Ilang oras na ba akong tulog? Tanong ni Marcus. Anong ilang oras? Kulang-kulang 2 araw ka nang natutulog. O siya, lumabas ka na ng kwarto. Nakahanda na ang pagkain mo. Tugon ni Rodrigo. Kagad na itong lumabas ng kwarto. Naiwang nakatulala ang binata. Hindi nito lubos akalain na matagal na siyang natutulog. Ngunit napangiti ito nang maalala ang panaginip. Hinawakan ng binata ang kanyang medalyon. Salamat, Ama, sa pagpapakita sa akin ng totoong dahilan kung bakit ako nabubuhay. Matapos itong magdasal, kagad siyang nagpunta sa kusina upang kumain. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil sari-saring putahe ang nakahain sa hapag. Anak nang, para akong bibitayin sa dami ng pagkain natin ah. Anong meron, Nay? Tanong ni Marcus. Wala naman. Naisip ko lang na kailangan ng katawan mo ang lakas kaya kumain ka. Para sa iyong lahat ng yan. Tugon ni Marieta.
At habang kumakain ng binata, pinag-uusapan ng mga ito ang nangyari habang natutulog siya. Seryoso ka, Nay? Natalo niyo yung 3 alagad ni Lutchibar? Hindi pa din pala talaga kayo kumukupas. Wika ni Marcos. Ganon din ang iyong ama. Mahusay pa rin siya makipaglaban. Maiba ko. Napapansin ko, lumaki yata yung katawan mo ah. Teka, nasaan ang mga tattoo mo? Tanong ni Marieta. Napansin ito. Malinis na ang braso ng binata. Maging ang mga dasal na nasa leeg ay nawala na din. Dali-daling binuksan ni Marcos ang kanyang damit. Nakitang nakaukit sa dibdib nito ang selyo ng kanilang angkan. Tinignan ni Marcos ang kanyang palad. Napansing wala na doon ang pentagramo. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ngunit alam kong yung may gawa nito, di bale na nga. Ang mahalaga, buhay ako. Wika ng binata. Sabay subo ng pagkain. Hindi naman maalis sa isipan ni Rodrigo ang nangyari. Kung paanong nabura ang lahat ng mga tattoo sa katawan ng anak. At kung ano ang ginagawa ng selyo ng kanilang angkan sa dibdib ni Marcos. Usog, bati, sumpa, kulam at barang. Hindi na kailangan problemahin itong mga bagay na to kung meron kang karagdagang proteksyon. Marahuyo bracelet, gawa sa kahoy ng sinukuan, binasbasan, nilagyan ng pondo ng may mga kaalaman sa lihim na karunungan upang makontra, rebuelta o ibalik ang mga masamang tangka sa atin. Meron din tong kasamang orasyon kung gustong mas alagaan ang gamit. Pero buhay na ang gamit na ito at meron ng bisa. Sosotin na lang. Link sa comment section.